nung pre-hearing conference, walang complainant. Wala rin complaint. Bakit umusad ito na dumating sa punto na ang 58 stations nitong Suarezug sinara? So parang one for the books po ito eh. Ngayon nangyari ito eh. Ako ipipisilin ko pang sarili ko para magising ako eh. Paniwalaan ko na nangyari ito eh. Yung po bang, halimbawa po, meron isang, tanong ko po ito sa DOJ. DOJ, boss? Opo, DOJ. Halimbawa po, di ba meron lagi sa mga programa, nandyan yung sinasabi, yung the views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. So, paano po yun? Halimbawa, kinasuhan yung host. Yung po ba, automatic, sabit yung programa? Ganun po ba yun? Sa DOJ, ganun po ba yun? Pagka kinasuhan mo yung host, dama yung programa, ganun po ba yun? O yung host lang ang sasabit? Kasi dito po, ito yata pagkatapos po ito nung programa, di ba po, lumalabas po ito? The views. Before and after po. Yun, before and after. Paano po yun? Sa tingin ko, Mr. Chair, depende sa kaso. Anong particular na kaso ba? Halimbawa po, katulad po nung nangyari po sa SMNI, yung isang host may tanong daw po. Yun po ang sabi ng SMNI, tinanong lang daw po ni Ka Eric. Halimbawa lang po ito, halimbawa lang. Sinabi niya na totoo bang ganitong presyo? Wala naman, hindi naman daw po ito, kumbaga exclamation point, kumbaga question mark. Pero ang dumating, ang nangyari, parang naging ito ay exclamation point. So parang ang, halimbawa, kinasuhan si Ka Eric, pati ba yung show niya? Damay. Ganun po ba yun? O si Ka Eric lang? Dahil nagkamali daw siya. Mali ang kanyang sinabi. Pag ganun po ba, ano po yun? Libelous po ba yun? Attorney, pag ganun ba, libelous? Allegedly, di ba ganun po? Allegedly yun ang sinabi niya na may 1.8 billion. Depende yan na Mr. Chair, no? Yung kasi yung pwede po, halimbawa talagang pwedeng madama yung programa. Halimbawa po, sinasuhan yung host, dinama yung programa. Pagka dinamay po ba yung programa, pati yung istasyon? Halimbawa po, pinarusahan yung host at pati yung programa. O sige, mali yung programa na yan. Cancelahin yan. Yung po bang network? Cancelahin din. Mr. Chair, initially, ang tingin ko dyan, kung pagbabasihan natin yung laging pinapakita na the views of the anchors does not necessarily reflect the views of the hindi ho. So personal ho nung kung sino man yung nagsabi noon, no? Whatever case na ipapile, libel or slander, whatever. Kung pagbabasihan natin yung statement na yun, personal ho nung anchor or broadcaster. Okay. Initially, Mr. Chair. Salamat po. Yun, malinaw po yun. So, mapakahalaga pala nun. Opo, sige po. Opo. Yun ang kaibahan sa print at saka sa broadcast eh. Sa print dahil ako nanggaling din sa print. Pagka kinasuhan ka ng libel, kasama yung editor, kasama yung publisher. Ewan ko kung anong ginawa ng KBP-BMC noon na siya naging alituntunin, yung mga waiver na ganyan. I mean, si Attorney Reggie siguro can educate us. Dahil nung unang panahon, wala naman hong ganun eh. Kasi nga wala namang masyadong black timer nung araw, walang co-production. Talagang pag announcer ka ng Manila Broadcasting, announcer ka talaga. Pag announcer ka ng ABS, kasi nag-iba tumatako, nag-i-evolve yung industriya. Hanggang ngayon, marinig mo bago mapir si Boy Abunda, meron din ganyan eh. So, hindi lang ho sa political programs.
Ewan ko kung... Pero noon ho, depende ho sa abogado eh. Kasi nung ako yung news director, yung mga anchors namin sa DCMM at saka sa Channel 2, pag nadidemanda ng libel, pati kami sinasama sa kaso, yung news director, yung presidente ng kumpanya, ganon. Mr. Chair, Salamat po, sir. Opo. may I give some... Opo, please. Opo. Mr. Chair, nabanggit nga ni kasamang Jay, magkaiba yung print at saka broadcast. Yung print kasi may opportunity to edit out and correct before it is published. Ang broadcast po, immediate, live. At saka may basehan po sa provision ng prangkisa. Yung lumang prangkisa, mga 60s, nakalagay, the grantee shall not require any previous censorship of any speech, play, act, or scene on any matter to be broadcast. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng sabihin kay Jay na, Jay, wag mong pag-usapan to. Bawal. May freedom po siya. Ganun ka-importante yung freedom of expression. The same provision is found in the current franchises. Uniform po. It states, self-regulation by an undertaking of the grantee. The grantee shall not require any previous sponsorship of any speech, play, act, or scene, or other matter to be broadcast from its station, provided that the grantee during any broadcast shall cut off from their speech, play, etc. that might incite to rebellion, etc. Ibig sabihin mo, post-edit, quote-unquote. Pag nagsasalita na si Jay at bumabanat na siya out of bounds, pwede kong sabihin, Jay, tama na. Pero bago pa niya masabi, hindi ko pwedeng sabihin na hindi mo pwedeng sabihin. Ganun po kahalaga ang freedom of expression. So, yung waiver po na sinasabi, may basehan. Kasi kung hindi kita mapigilan, bago mo sabihin, kailangan wala akong liability. Extension lang yun ng provision ng prangkisa. Salamat po. Salamat po, Attorney Jular Bal. Napakalinaw po pag kayo po ay paliwanag. Salamat po sa inyong paliwanag. So, tanungin ko lang po yung SMNI. Sa palagay po ninyo, meron po ba talagang nalabag sa Code of Conduct ng SMNI ang inyong host? Alam nyo, magsasagawa ko kami ng investigasyon noon. Hindi pa kami tapos dahil ongoing po sa House. Umamin po siguro hindi namin alam kung siya napilitang umamin ng nagkamali siya, nagsorry siya sa Committee on Legislative Franchise habang ginagawa namin yung internal investigation. So, kung inamin niya at siya po'y nagsorry na nagkamali siya, sabi namin, ano pang silbi nitong investigation natin? Kasi umamin siya. Hindi namin alam kung anong nag-trigger sa kanya. So pursuant to our guidelines, we have to impose disciplinary action on him. That's why he was suspended from going on the air for ilang araw yon? 10 days. 10 days. Kasi kami nga sabi nga namin, ma-stricto sa sa broadcast eh. Yung Yumaong Ilocampo, hindi lang nakasagot sa radyo sa akin, sinuspindi ko ng 5 araw eh. Pero sa inyo po, Kajay, sa inyo pong opinion, ilabas po natin yung paghingi niya ng dispensa. Malamang po talagang mahilig lang siyang humingi ng dispensa. Kayo po mismo, ang SMNI, sa inyo pong... Kung nagtuloy sana yung investigasyon, at na-review namin yung TOA, tape on air ang tawag natin dyan, noong unang panahon. Makikita namin doon yung bigat sana nung kaya nga ako sinasabi ko kuminsan ito yung problema natin sa Pilipinas. That because we come from different regional tongue. Yung dila natin. Kuminsan yung sinasabi ng isa, pagka hindi siya bihasa sa pananagalog, nagiging iba ang dating. No?
Diba, naglibog man ko, ay, Bisaya yun. Pag narinig ng Tagalog yun, sabi mo, bastos naman nun. Pati yung libog niya, pinag-uusapan ng deer. Pero actually, nalilito ang ibig sabihin nun. So, in the case of Ka-Eric, Ilonggo eh. So, kasi pag Ilonggo, ay mga kabyan na bato nato ng istorya nga daw 1.8 million gidang travel expense ang aton ng speaker. Pag tinagalog, kaya nung nagtagalog siya, sabi niya, baka po totoo ito na 1.8 billion. Magtatanong lang po, sabi niya. So, talaga pagtatanong, pag nireview mo yung TOA, dala po namin yung USB kung mamarapatin yung... Dala niyo po ba? Maganda po kung makita po natin. Para at least, yun nga ako, kaya ako, kasi galing din ako ng probinsya, importante yung yung tono eh. Kaya kahit na si Presidente, di ba? Si Presidente Duterte, kuminsan hirap na hirap siya mag-direct translation ng ng Tagalog, from Bisaya to Tagalog. Kaya siguro yan ang kailangan medyo lawakan natin yung pangunawa sa ating mga kababayan. Kasi kaya hanggang ngayon, mahaba po yung debate kung alin ang national language natin, kung Tagalog ba o Bisaya o Ilocano eh. Kasi magkakaiba ho talaga eh. Mr. Chair, explain ko sana po in legal view po yung sinasabi po ni Ka-Eric. Kasi if you check po the definition of libel, nakalagay po doon that statement of a discreditable act or condition. So when say statement po, hindi tanong. Kasi kung batas po yung pag-uusapan natin, statement, ibig sabihin, kailangan may statement si Ka-Eric. So is a question a statement? Definitely, hindi po siya statement. That's why kung i-demanda po si Ka-Eric ng libel, madidismiss po yan kasi there was no statement of discreditable act or condition. But granting it was a statement, still covered po siya ng privileged communication. Because if you're a public officer, you should not be onion-skinned. You are subject to public criticism, public ridicule as part of the principle ng ating saligang batas that public office is public trust. Yun po yung stand po namin sa legal team po ng SMNI. Salamat po. Tanungin ko lang po yung ating mga marami namang abogado po dito, pero unahin ko na po si Attorney Abad. Attorney, yung po bang indefinite, yung salitang indefinite, yung po ba constitutional yun? Suspindihin ka ng indefinite, hindi mo alam. Kumbaga, ikaw ay palutang-lutang lang. Ito po ba okay po ba yan? Meron po ba talagang indefinite? I think, Mr. Chair, hindi natin masasabi na unconstitutional siya. Pero yung lack of definite timeline pagdating sa mga suspensions and other forms of punishment might be a violation of due process. But it will be based on the case. No? So kailangan pag-aralan yung case and whether the application of the word indefinite for a suspension is actually a denial of due process. It's given, dapat lahat ng proseso, both procedural and substantial due process nandun bago ilatag yung yung rule on whether it's going to be definite or indefinite. May gusto po kayong si NTC? Ano po ba kayong... Pwede ba magdagdag po sa... dahil lang po, meron po kayong gustong sabihin patungkol po dun sa indefinite? Mr. Chair, siguro po maliit na clarification lang naman. Ulitin ko po, hindi po tayo hearing ha. So free lang po tayo ha. Pwede po tayong mag-usap. Hindi po ito hindi po ito hearing. Lang po ito, consultation. To clarify lang po, yung inisyu po ng commission po doon sa order ay cease and desist. Hindi naman po indefinite suspension. It's just incident to yung para po magsimula na po yung proceedings during the time para po makapag-start na po yung investigation and the administrative case that is ongoing before the commission. Okay, yun po. Pwede na po kayo, attorney po. Kasi po may
jurisprudence po sa Pilipinas po na any order of any government agencies that affect freedom of press and freedom of expression are presumed unconstitutional. So, iba yan sa ibang mga orders ng ating government agencies na may nakalagay, there is a presumption of regularity. Except pag freedom of press and expression na pag-uusapan, ang presumption ng government agencies are unconstitutional kung it affects freedom of press and freedom of expression. In the case of Chavez versus NTC, so ang basis po natin, that's why we believe na lahat po ng order ng NTC are presumed unconstitutional kasi it affects freedom of press and freedom of expression. Hindi nila pwedeng sabihin that it is presumed regular kasi there's a conflict between the presumption of regularity and the presumption of unconstitutionality when in fact when it affects freedom of press and freedom of expression, the presumption of unconstitutionality will prevail. Tony Suplico. Thank you. Thank you, Chairman. Chairman, balikan ko lang itong yung first order, yung 30-day suspension order. Ito ay dated December 19, 2023. Ang dispositive portion po, pinakadulo yon. Sasabi, in view thereof, having been determined by the House of Representatives in Resolution number 189. So, wala ko silang ginawa. Binasihan lamang nila yung Resolution 189 ng House of Representatives. Tapusin ko po that respondent Suarasog has violated several provisions of its franchise. So, yung determination galing doon. Yung third paragraph below itong sinasabi. Furthermore, taking cognizance of the House of Representatives declaration that respondent Suarasog has violated several provisions of its legislative franchise and giving due deference to such determination of the House of Representatives and its authority over all matters directly and principally relating to the grant, amendment, extension, or revocation of franchises, the Commission finds good cause to hereby order the suspension of respondent Suarasog. So sila po, wala silang ginawa na investigation. According sa rules, kailangan po may report. Report of the appropriate department, division, unit concerned or any employee personnel deputized by the Commission. Wala ko nangyaring yan. So sinurrender po nila yung kanilang quasi-judicial powers doon po sa House of Representatives. O ito pa po complaints. Walang complaint po ito Nakalagay sa complaint po dulo, subscribed and verified. I-resolution po yan ng House Paano maging complaint yan? Eka nga, anong law school ang tinuturo na ang resolution? Complaint ba yun? Subscribe and sworn to. So ito po, nung pre-hearing conference, walang complainant. Wala rin complaint. Bakit umusad ito na dumating sa punto na ang 58 stations nitong Suarasog sinara? So parang one for the books po ito Ngayon nangyari ito Ako ipipisilin ko pang sarili ko para magising ako Paniwalaan ko na nangyari ito Di po, Ajay ako. Pwede pong mag-rejoinder. Kami po, bagamat ganyan na nga ang pangyayari, bilang pagkilala sa quasi-judicial body na National Telecommunications Commission, sumunod kami sa alituntunin nila. Nagpatawag ng pre-trial, binanggit namin lahat ang aming posisyon at sinabi namin dahil sa tingin namin ay hindi nasunod yung kanilang sariling mga panuntunan, kahapon po ay nag-submit kami ng aming paninindigan at prayer o motion to dismiss the case kung ano man yung kaso. Kasi hindi ko namin alam kung ano yung kaso dahil wala naman talagang on record, on file na kaso. At saka kung pwede po, minamarapat namin at pinagdarasal namin na sana'y sa Bisaya pa malandagan unta sa Espiritu Santo ang commissioner na iyang i-lift na ang suspension order. Yun lang naman po Dahil tayo mga Kristiyano, tayo mga believer ng Panginoon, Allah, kung ano man ang tawag natin, na para mamuhay tayo ng tahimik, magkaunawaan tayo at sana po hindi man marapat, kami humingi na kung sakali po nabasa na nila at mababasa nila dahil kahapon lang namin sinumite,
sana'y sa lalong madaling panahon ay bigyan ng karapatan yung lahat ng mga nakasubaybay, no, sa SMNI na ito'y muling especially doon po sa mga believers ng JKOJC na nangapital para sa kanilang reliyon, mapanood muli, no? Kasi sa aming pong palagay at sa aming paniniwala, wala ho kaming nasuway, nalabag, whether consciously or not, na mga panuntunan ng ating republika, whether constitution, existing laws, or even rules and regulation of the National Telecommunications. Yun naman po naman ang aming maliit na pananditan, Mr. Chairman, na sana maging mabilis. Kasi nga, diba, sabi natin, pagka justice delays, justice denied. Ayaw naman po naming maniwala na ang ating mga nanunungkulan sa NTC ay bereft of those principles. Maraming salamat po.